Tutuloy ba ako? Panandang pandagdag panandang pandagdag. Wag na kaya. Dumiretso na kaya ako sa school. Pero kailangan ko siya nang makita. Bad trip. JJD. Tawag sa akin ni Sin, makakagalitan ako ni Kiefer nito eh. Lakompek. Inis na sabi ko sa kanya. Siya naman ang kakagalitan. Hindi naman ako. Mga buwisit kasi. Hindi na naawa kay Kiko at ganun na lang ang ginawa nila. Nakausap ko na si Sin at nilinaw niya sa akin yung nakita ko sa video. Ganti daw. Talaga nila yun kay Kiko dahil sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ko na itago yung galit ko sa kanya. May kasalanan yung tao sa akin pero sobra-sobra naman yata yung ginawa nila. Hindi pa ba sapat yung sinaktan nila si Kiko nung mismong gabi na niligtas nila ko? Sa kanya. Huwag ka na tumuloy. Baka hanapin ka ni Kiefer sa akin. Hindi ko alam sasabihin ko. Pagmamakaawa niya. Sabihin mo na lahat ng gising. Hindi pwede. Napataas ang isang kilay ko. Ano nang hindi pwede? Aalam ni Kiefer kapag nagsisinungaling ako. Sabi niya habang nagkakamot ng ulo sa inis. Galingan mo kasi. Hindi kasi ganun yun. Inis na sabi niya. Kiefe. Umalis ka na nga. Utos ko sa kanya sabay high kick. May ilang beses ko nang pinag-aaralan yan. Halos mapilay na ako magawa lang yun. Pero, hindi pa rin kaya. JJ kasi. Agad kong pinara yung palapit na taxi sa kinatatayuan ko. Sumakay ako agad. Paghinto, tinignan ko muna ng masama yung bata ng kumag na muka ng naiiyak sa kinatatayuan niya. Kuya, sa Benedict Hospital po tayo. Sabi ko sa driver at nagnod naman siya. Umandar yung taxi at naiwanan na ng tuluyan yung bata ng kumag. Bahala siya. Magpalusot kay Kiefer. Medyo malayo yung Benedict Hospital. Buti na lang at inamin din sa akin ni Sin kung sana ng ospital dinala si Kiko. Akala ko dadain ko pa siya sa dahas. Nakatingin lang ako sa may bintana. Maluwag ang trapiko sa araw na ito at sinabayan. Panang maganda ng panahon. Maganda din ang araw na ito para bakit naging tunog. Reporter. May 20 minutes din ang naging bayahe. Utas ang bulsa ko sa pamasahe. Putik. Sana. Pala nang hingi ako kay Sin, tutal sila naman may kasalanan kung bakit ako pupunta. Dito. Maliit lang ang ospital, hindi kagaya ng nasa isip ko. May 4 na palapag lang. Kaunti lang din ang nakikita kong sasakyan na nakapark. Ganon din ang mga taong labas-masok sa main entrance. Maganda yung paligid. Mukha ng park at maraming puno. Meron din sila ng cottage at mga lamisita sa gitna. May maliit na playground at pathway sa gilid. Ospital ba talaga to? Dumiretso na ako sa main entrance ng ospital. Security guard ang bumungad sa akin. Sinilip muna niya yung loob ng bag ko bago ako tuluyan ng papasukin. Lumapit ako sa information counter chutsu nila. Yung kasi ang nakalagay sa harap ng counter nila. Information. Good morning po. May pasyente po ba kayo ng Kiko Evans? Tanong ko dun sa babae. Tinignan niya ako sandali tapos ngumiti sa akin. Meron po. Classmate ka din niya? Mukhang napansin niya yung uniform na suot ko. Ngumiti na lang ako sabay nod. Peram po ako ng ginyo. Sabi niya. Kinuha ko naman yung DC ko at inabot sa kanya. Habang nagpipindot sa keyboard. Panay ang tingin ko sa paligid. Mukha kasi ng pangmayaman yung ospital tapos. Kakaunti talaga yung tao. Kakaalis lang ng isang classmate nyo kanina. Hindi kayo nagpang-abot. Sabi nung babae at patuloy sa pagpindot. Hindi po kasi nila ko sinabihan. Palusot ko. Binalik niya sa akin yung EC ko. Ganun ba? Nasa Siyam siya. Sabi niya sa akin. Salamat po. Sabi ko at akmang lalakad na paalis pero bigla kong na-realize na. Hindi ko alam kung saan yung Siyam. Saan po pala yung Siyam? 3rd floor po. Yan lang po ang elevator at hagdan.
Sabi niya sabay turo sa kabilang bahagi lang ng counter. Salamat ni. Sabi ko at agad na tumakbo palapit dun sa elevator. Sakto naman ang kakabukas lang dun kaya nakasakay ako agad. Pinindot ko yung number. 3. Hindi kagaya sa karaniwang ospital, mabango yung amoy dito. Hindi amoy gamot o malansang dugo o kaya disinfectant. Pagbukas ng elevator, feeling ko hindi na ospital tong kinalalagyan ko. Hotel na. Ata to, ang ganda kasi ng hallway at may halaman pa sa gilid. Hinanap ko yung room ni Kiko. Su 5. 2 6. Si 7. Nu 8. 2 siyam. Huminto ako sa tapat nun at huminga ng malalim. Kinakabahan kasi ako. Alam kong suntok sa buwan tong gagawin ko. Kumatok muna ako sandali. Walang sumagot kaya inulit ko pa. Pero wala pa ring nagsasalita kaya naglakas loob na akong buksan yung pinto. Dahan-dahan pa ang naging kilos ko. Malakas na volume ng sisi ang sumalubong sa akin. Kaya pala hindi ako nadidinig. Malaki yung kwarto, may sofa set malapit sa kama. May lababo na pangkusina, maliit na ref, maliit na dining table at isa pang pinto na mukhang keys. Nasa sulok ang kama. Katapat ng malaking bintana at flat screen D. Mamaya na lang ako kakain. Wala pa akong gana. Sabi ni Kiko na nakaharap sa D. Hindi ko alam kung gano'n na siya katagal dito. Pero yung itsura niya. May cast ang kaliwang binti niya, mula talampakan hanggang hita. Mukha nang ito yung parte na sinipa ni Kiefer mula dun sa video. Benda naman ang nakabalot sa angkla ng kabilang paa niya. May cast din ang kanan ng braso niya at tangging kaliwa ng kamay lang ang nagagamit niya, na siya naman ng kasalukuyan ng may hawak ng remote. May neck brace din siya at may mga sugat at pasa-pa sa muka. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Hindi ako nakapaniwala na kaya ng manakit ng ganun ng mga ulupong na yun. Nakikipag-away sila pero sa mga tao ng lumalaban. Sa kanila, hindi ko din matanggap na kaya nila ng pagtulungan ang isang tao ng wala ng laban. Kiko D. Tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin nang makilala ako ng husto na patitig na lang siya at pinatay yung gamit yung remote sa kamay niya. Hindi siya nagsasalita. Wala din siya ng reaksyon. Ang hirap tuloy malaman kung galit siya sa akin. Kamusta? Tanong ko habang naglalakad palapit sa kanya. Parang alanganin ang tanong ko. Nito ko lang nalaman na ganito iyong nangyari sa'yo. Panimula ko at huminga nang malalim. Humihingi ako ng don't. Putol niya sa sasabihin ko. Ha? Don't apologize. I deserve this. Sabi niya na pinagtakhan ko. Pero what's did is unacceptable. I deserve this. Sandali siya nang nagpilit ng ngiti. I'm the one who should apologize to you. Hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Para kasing nakita ko ulit yung Kiko nang naging crush ko dati. Please. Accept the apology. Wala ako sa sarili ko nun. Broken-hearted kasi. Binasted mo ko, kaya kung ano-ano na lang pumasok sa isip ko. I'm really sorry, Jay. Paliwanag niya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Mali nang mali talaga yung ginawa niya, pero nagbayad na siya. Sobra-sobra pa nga eh. Kita ko naman na nagsisisi talaga siya. Apology accepted. Sabi ko at mumiti. Umiti siya sa akin. Thank you. Sandali siya nang tumingin sa likod na para ng may hinahanap. Ikaw lang. Nagnod naman ako. Umikot ako sa kabilang side ng kama nang mapansin ko yung bangkuan. Naupo ako dun at agad na binuksan yung bag ko. Kinuha ko yung dala kong baunan at nilapag dun sa bedside table. Ano yan? Tanong niya sa akin. Sopas. Hindi ko kasi alam yung pwede nang dalin sa'yo. Sakto naman ang nagluto si Manang ng ganito dahil may sakit si Kuya Angelo. Paliwanag ko. Salamat. May ako na lang kakainin.
Hinayaan ko naman siya dahil mukha nga talaga nang wala siya ng gana. Pinagmasdan ko din ang mukha at katawan niya. Medyo namayat siya at humaba ang buhok. Pareho kami nang tumahimik. Nakakailang, hindi ko naman kasi alam kung ano nang una. Kung sasabihin sa kanya. Awkward naman ito. Bigla na lang tumunog yung phone ko kaya agad kong kinuha sa bag ko yun. King Ulupong calling. Sinilan ko yung phone nang hindi pinapatay. Ayoko nang sagutin, bahala siya sa buhay niya. Mukhang hinahanap ka na ng mga classmate mo. Sabi ni Kiko at mumiti. Haha. Hindi naman. Yaan mo sila. Haha Asar. Hindi ko mabanggit o mapag-usapan yung mga luko sa harap niya. Sila nga kasi. May gawa nito, ang pangit naman ata kung babanggitin ko pa sila. You're very lucky, Jay. Your classmate and friends love you so much. They are willing to fight for you. Seryoso nang sabi niya dahilan para mapatitig ako sa kanya. Hindi sila ganyan kay Ella dati. Question mark sa akin yung sinabi niya. Hindi sila ganito kay Ella? Bakit? Paano ba? Sila kay Ella ng ganda-gandahan, harsh. Siguro nga di. Pabulong kong sagot. Napaubo ako ng bahagya. Kay kamusta ka nga? Pala dito. Kailan ka daw makakalabas? Pag-iba ko sa usapan. Matagal pa. Approximately 6 to 8 months for din by full recovery. Tapos kailangan ko pang mag-therapy. Yung napalunok na lang ako sa sinabi niya. Pitang na. Sobra-sobra yung perwisyo ng nangyari sa kanya. More than 1 month na ako dito. Kaya may 5 to 7 months pa akong tatambay dito. Dagdag niya at bahagya ng tumawa. Napayuko ako. Nahihiya ako sa kanya. Yung oras kasi na sana ginugugol niya sa pag-aaral, napunta lang sa paghiga niya dito sa hospital bed. Paano yung pag-aaral mo? Tanong ko na feeling ko mali ata. Expelled men. Homeschooling. Nagpupunta yung teacher ko dito before 1-0. Kami na bahala kung gaano katagal ubusin naming oras sa pag-aaral. Paliwanag niya. Ay ang taray naman pala niya. Homeschool ang lolo mo. Para nang gusto ko din nun. Ano palang sabi ni Freya? Susulitin ko na. Makikitsismis na ako. Wala. Hiwalay na kami. Mabilis niya ng sagot at tumingin sa malaking bintana. Sabi niya, ayaw daw niya ng baldado ng boyfriend. Kaya nag-break na lang kami. Ay wow! Grabehan! Una kay Grace, sa halip na tulungan yung nabuntis na kaibigan. Pinagtawanan pa niya. Ngayon naman, sa halip na alalayan yung boyfriend, hiniwalayan na lang. Very nice. Kakaiba din yung babae na yun. Ganun talaga siya. Kapag wala na siya ng pakinabang, binabaliwala na niya. TFF. Halata nga. Komento ko at bahagya siya ng tumawa. Pero hindi naman talaga siya dating ganun. Nasaktan lang kasi kaya nagbago. Napatingin ako sa kanya. Si Freya nasaktan? Impossible. Nasa itsura pala niya yung masaktan. Hindi halata nang nasasaktan siya. Bigla na lang siya tumawa. Grabe ka kay Freya. Seriously, hindi talaga siya ganun. Pantasya namin siya dati nila Michael nung grade school at summer class. Pagtuntong nga lang ng high school nag-iba na siya. Bigla kong naalala yung picture na pinakita sa akin ni Edrix. Pantasya talaga yung itsura niya dun. Ang ganda at ang simple ng ayos. Ano kaya nang nangyari sa kanya? Tanong ko. Hindi sumagot si Kiko, tumahimik siya at sandali nang nag-isip. Itanong mo kila Kiefer at Yuri. Halos pabulong niya ng sabi. Taka ko siya ng tinignan. Medyo matagal bago nag-flashback sa isip ko na si Freya nga. Pala ang first girlfriend ni Kiefer. Pero bakit pati si Yuri? Ano nang ibig mong sabihin dun? Bahagya siyang yumuko. It's not the last story to tell. But from what I remember. Namatay yung boyfriend ni Freya at pinagpasapasahan na siya nila Kiefer, Yuri at Aris. Shoot ang names.
Hindi ko kinaya. Hindi talaga. Pakiramdam ko nagtambling yung mga bulete sa utak ko. Napanganga na lang ako sa kwentong naririnig ko. Si Freya. Arf. Where have we been? Galit na bungad sa akin ni Kiefer habang naka-cross arm. Kamot batok ako nang tumingin sa ibang direksyon. Late na ako nagising. Sabi ni Sin, may pinuntahan ka daw. Sabi ni Yuri. Agad kong hinanap ang bata ng kumag. Lukong yun. Sinabi nang sabihin na nalate ako. Nang gising. Meron nga. Kaya nga ang tagal ko, diba? Palusot ko. Pero masama pa rin ang tingin sa akin ni Kiefer. Nakayuko ako nang dumaan sa harap niya. Bakit hindi mo sinasagot yung phone mo? Maotoridad niya ng tanong. Kasi. Ano? Alam kong ikaw yung tumatawag. Sagot ko at agad na tumakbo. Palayo sa kanya. Hihi. Ang bad ko ba? Pwede next time, sabihin mo agad sa amin. Nag-aalala kami sayo. Paano kung maulit? Yung insidente sa inyo ni Rory? Nag-aalala lang, sabi ni Yuri. Napayuko na lang ako. Sorry. Promise. Next time. Sabi ko sabay taas ng isang kamay. Woo! Promise. Promise. Hindi yan matutupad. Pang-aasar ni Eren kaya. Tinignan ko siya ng masama. Promise are meant to be broken. Gatong ni Sin. Aba. Pagtulungan daw ba ko? Mga impakto ng to. Pero saan ka talaga galing, Jay? Tanong ni Kit. Ubo ano? Diyan lang ni. Pabulong kong sagot. Hindi ko masabi ng maayos. Hindi ko alam kung ano ng lugar yung sasabihin ko. Ano? Tanong nila. Ano? Diyaan. Sa aadi. Mahaba kong sagot at hinintay naman nila yung sasabihin ko. Kung ayaw mong sabihin edi wag. Galit na sabi ni Kiefer at dumiretso sa upuan niya. Hinayaan na lang din ako ng iba at naupo na sila. Sakto naman at dating ng sunod naming teacher. Habang nagkaklase, hindi ko maiwasan na hindi tignan si Edrix. Naalala ko kasi yung sinabi ni Kiko sakin. Mukha nang na-inlove siya sa maling tao. Pero ano kaya nang nangyari sa kanya at napunta siya sa tatlo na to? Meron nga pala nang sinabi sakin si Rocky dati. Yung may something daw kay Aris at Freya dati. Hindi kaya yun yung sinasabi ni Kiko? Wala ako nang pwedeng sabihin kay Edrix. Wala din naman kasi ako ng balak tulungan siya. Hindi sa naninira ako o ano paman. Pero ayoko si Freya para sa kanya. Alam kong mapanghusga yung dating pero kasi. Hindi pa ako sigurado sa totoong nangyari sa kanya at sa pagitan nung tatlo. Baka mamaya, masaktan lang siya ulit. Natapos ang subject namin ng ganun-ganun na lang. Kasi naman, mahirap makinig sa klase ng maraming iniisip. JJD. Tawag sa akin ni Eren. Tinignan ko siya at sinisenyasan niya ako nang lumabas ng room. Sumunod naman ako sa kanya. Pagdating sa labas, akala ko may kailangan siya pero hinatak niya ako papunta sa hagdan. Aano tayo? Tanong ko sa kanya. Si Mayo kasi Sabi niya at tumingin sa pinto ng room namin sandali. Kinukulit niya ako. Nakikiusap na tulungan ko siya kay Kit. Di tulungan mo di. Bored kong sagot. Yun na nga lang kasi istorbuhin pa ako. Hindi pwede. Binantaan ako ni Kit. Kapag daw nakialam ako sa kanila ni Mayo, isusumbong niya ako sa girlfriend ko. Kaya sana di. Hinintay kong ituloy niya ang sasabihin niya. Ikaw na kumausap sa kanila. Ako talaga? Parang ayoko. Mabilis kong sagot. Hindi ko din naman alam sasabihin sa kanila. Kahit ano lang. Mag-usap sila ng maayos. Yung tipong mapakalalaki sila. Napangiwi ako. Hindi bastos tong siraulo na to. Sasabihan ko sila na magpakalalaki. Sa sitwasyon nila, inis na tanong ko sa kanya.
Napahimas siya ng batok sabay pilit ng ngiti. Na ano? Mali pala. Nasampal ko na lang ang sarili kong noo. Parang mas maganda nga na ako na lang yung kumausap. Mahirap kung ito ng ere na to yung magsasalita. CJ. Ako na lang kakausap. Napapalakpak naman siya sa tuwa. Sa takot masumbong sa mga girlfriend, ako tong binulabog niya. Hiyahe. Pasalamat siya, nag-aalala din ako dun sa dalawa. Ang hirap kasi ng sitwasyon nila. Pareho sila nang hindi makakilos ng maayos. Bumalik na kami sa room, natatanaw ko na kasi yung sunod naming teacher. Habang nagkaklase, nakikita ko si Mayo na tumitingin kay Kip pero ito naman ang isa patay. Mali siya. Hay! Natapos ang klase. Lunch na. Pero dileta pa rin ang ulam namin. Hindi pa rin kasi. Nagbibigayan. Kaya hindi pa rin makabili si Eman. Gusto ko may sabaw di. Dinig kong bulong ni Sin habang tinitignan ang pagkain. Nya. Sinigang o kaya nilaga. Next time, baka sa weekend mag-grocery na kami ni Eman. Sabi ko. Kasama kasi ako kapag namimili siya. Dahil pangako ko sa kanya dati para ipagluto. Nya tong mga to. JJD. Tawag ni Sin, ano nangyari sa lakad mo? Bulong niya sa akin. Nilapit ko yung mukha ko sa kanya. Ayos naman. Ang layo pala nung Benedict. Hospital, pero ang ganda ng lugar. Yayamanin kasi mga naka-confine dun. Sagot niya sa akin. Nagnod naman ako. Halata nga, mukhang ang pribado yung lugar. Si Kiko. Kamusta? Tanong ulit niya. Inis ko siyang tinignan. Kinakamusta mo yung binanatan niyo? Sarcastic na tanong. Ko. Kamot batok naman siya habang nakapout. Nagtatanong lang. Hindi maganda yung itsura, pilay at hindi makakilos ng maayos. Sayang ni. Dinig kong bulong niya. Ano nang sayang? Lukong to. Agad ko nang hinatak ang tenga niya. Ano nang sayang? JJ. Masakit. May binubulong ka. Hindi ganun iyon. Binitawan ko siya. Mangiyak-ngiyak naman siya habang hinihimas yun at masama ang tingin sa akin. Pabulong-bulong ka pa eh. Inis na sabi ko sa kanya. Sumbong kita kay Kiefer dyan eh. Banta niya habang ginagaya ang tono ko. Pinandilatan ko siya ng mata. Kala naman niya matatakot ako sa banta niya. Ako pa. Tinakot niya. Kiefer si HJ nagmumura. Mabilis niya nang sabi na halos hindi ko maintindihan pero. Agad ko pa rin ang tinakpan ang bibig niya. Ano daw? Tanong ni Felix. Napatingin ako sa kanila. Karamihan sa kanila sa amin na nakatingin. Buwisit. Ano daw sabi ni Sin? Tanong ni Rory. Nagpilit ako ng ngiti. O wala lang yun. Nagkakasatan lang kami nito. Sabi ko. But he called my name. Sabi ni Kiefer. Umiling ako. Wala yun. Sin. Tawag ni Yuri kay Sin pero hindi siya makasagot dahil sa kamay kong nakatakip sa bibig niya. Elasab, Letanan. T. Sabi niya. Ha? Ano? Gusto mo nang lumabas? Sabi ko at kwaring nilapit ang tenga sa bibig ni Sin. T. Tara na. Lalabas pala eh. Tara. Tara. Sabi ko at agad hinatak si palabas. Habang nakatakip pa rin ang bibig. Pagdating sa labas, binitawan ko siya. Wala naman ako nang sinabi na lalabas ah. Sabi ni habang nagkakamot ng batok. Impakto ka kasi. Ipapahamak mo pa ako. Inis na sabi ko sa kanya. Naglakad ako bahagya palayo sa kanya. Sumunod naman siya sa akin. Hindi na ako na. Natapos yung pagkain ko dahil sa kanya. And speaking of pagkain. Nakita ko si Josh na may pinakain na pusa ng itim. Lumapit. Ako sa kanya at kinalabit siya. Pagkain mo yan ah.
Bakit pinakain mo na sa pusa? Tanong ko at naupo sa tabi niya. Lumapit naman si Sin sa pusa at pinagmasdan yun habang kumakain. Hindi naman ako gutom kaya binigay ko na lang sa kanya. Sagot niya sa akin. Pinagmasdan namin pareho yung pusa na kasalukuyang sinusundot ni Sin. Hindi ko gagawin yan kung ako sayo. Sabi ni Josh kay Sin. Bakit? Tanong ko. Umiti lang siya sa akin bilang sagot. And weird talaga nitong si Josh. Minsan. Makikita ko siya nang nakatingin sa akin tapos ngingiti. Minsan lang din siya magsalita. Nangungulit din naman siya kagaya ng iba pero mas. Madalas yung tahimik. Ang takaw mo naman, Eddie. Sabi ni Sin sa pusa. Taka kaming napatingin ni Josh sa kanya. Sino ang tinatawag mong Eddie? Tanong ni Josh sa kanya. Ito ng pusa. Wala siya ng pangalan. Wag mo nga siya nang tawagin ng Eddie. Tinignan ko yung pusa na patuloy pa rin sa pagkain. Kahit kulay itim, pansin ko pa. Rin yung dumi sa katawan niya. Pusakal ito. Saan mo naman nakuha yung Eddie? Tanong ko kay Sin. Sa kulay niya. Siya yung nasa commercial ng Eveready Battery. Kaya Eddie. Paliwanag. Niya at mumiti. Ngano? Itim na pusa nga pala yung pinapakita dun. Talino nito ng bata na to. Hindi pwede. Wag mo siya nang tatawaging Eddie. Inis na sabi ni Josh. May ipinangalan ka na ba sa kanya? Tanong ko. Umiling siya sa akin. Bigla nang lumapit sa amin yung pusa, Eddie daw ang pangalan. Ikiniskis niya yung katawan niya sa binti ko. Naubos na yung pagkain niya kaya lumapit na siya sa amin. Tumayo si Sin at dali. Dali nang tumakbo papasok sa room. Mukha nang kukuha pa siya ng pagkain para kay Eddie. Kilala mo na pala sila ngayon. Biglang sabi ni Josh habang hinihimas yung pusa. Ha? Yung nakita mo nung gabi ng festival. Si Mayo at Kit. Ay, sad. Pabulong kong sagot at nilaro si Eddie. Kayo nang alam mo na, ano nang balak mo? Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam yung isasagot ko. Kasi hindi ko din naman. Alam kung paano sila tutulungan. Hayaan mo na lang sana sila. Baka magalit si Kiefer kapag nalaman niya ng may relasyon yung dalawa. Sabi niya at tumingin sa akin. Hindi mo pa siya nakikita ng magalit. Ano bang? Bakit ba parang kinokontra niya ko? Para bang meron siya ng gustong sabihin na hindi ko maintindihan. Ano ba nang gusto mong iparating? Tanong ko sa kanya. Kaibigan ko si Mayo at Kit. Mas mabuti kung ititigil na nila tong kahibangan na. To sila lang din ang kawawa. Sabi niya. Ramdam ko yung pag-aalala niya sa kaibigan niya pero bakit kailangan niya ng pigilan? Na magkaayos yung dalawa. Bigla kong naalala si Ella sa kanya. Ganyan-ganyan din kasi niya ako kinausap noon. Para pigilan si Mika at Calix. Eddie. Eto na pagkain. Dinig kong sigaw ni Sin habang tumatakbo palapit sa amin. Nag-iwasan kami ng tingin ni Josh. Buti na lang aligaga si Sin na pakainin yung pusa. Baka kasi mapansin niya ng may hindi maganda nang nangyayari sa pagitan namin. Nitong isa. Habang kumakain pa na isinusundot ni Sin yung ulo ng pusa. Hangang sa putik. Ayan na. Aag. Kinagat ako. Sigaw niya at habang hinahatak ang kamay palayo sa ngipin ng pusa. Pero mukhang galit na galit sa kanya yung pusa. Diniinan pa nito yung kagat sa daliri niya. Sinabi ko na sa'yo nang wag mong gawin yan. Inis na sabi ni Josh. Arf. Alisin mo si Eddie. Sigaw ko kay Josh habang tinutulak siya. Hindi nga Eddie ang pangalan niya. Talaga nang nakipagtalo pa siya sa pangalan. Alisin Eddie. Sigaw ko. Jay. Masakit. Sigaw ni Sin habang umiiyak. Hinawakan ni Josh yung pusa. Hinimas niya yung dahilan para bitiwan nito ang kagat kay Sin. May dugo. Sigaw ko habang nakaturo sa daliri niya. Mamamatay na ako. Rabies. Huwag kang Sigaw ni Josh sa kanya. What the hell?
What is going on here? Galit na tanong ng kung sino. Napatingin ako sa kanya at dun ko lang napansin na naglabasan na pala mula sa room. Ang mga luko. Ano nang nangyari kay Sin? Nag-aalalang tanong ni Yuri. Kinagat ng pusa. Sagot ko. Baka marabis yan. Dali na natin sa ospital. Sabi nila. Hala. Lagot. Lalong naiyak si sa sinabi nila. Ayoko ng injection. Papatayin ko si Eddie. Sigaw ni Sin. Panandang pandagdag. Hindi nga Eddie ang pangalan niya. Inis na sabi ni Josh habang pilit nilalayo yung pusa kay Sin. Kahapon pa sila ganyan. Matapos kasing saksakan ng anti-rabies parang naaning na. Tong si at pilit hinanap yung pusa. Mautak naman tong si Josh dahil hinawakan na niya at hindi na binitawan pa yung pusa. Tantanan mo na nga yung pusa. Sita ko kay Sin. Pero kinagat niya ko JD. Naiiyak na sagot niya sa akin. Napakamot ako ng batok. Kasalanan din naman niya yung bakit siya kinagat. Sundutin. Daw ba kasi habang kumakain? Kasalanan mo naman kasi. Sagot ni Mayo at hinamas yung ulo ni Eddie. Siya na nga pinakain ko, ako pa kinagat niya. Sumbat ni C. Nakita mong pusa. Hindi kagaya ng aso yan, ano ka ba? Sermon ni Josh. CJ. Pagtanggol mo pa yung pusa na yan. Sagot ni C at bigla na lang yumakap. Sakin. Inaaway nila ako. Pero hindi pa man din nagtatagal yung yakap na yun may kamay nang nahiwalay sa amin. Pare-pareho kami nang napatingin dun. Yuri. Masyado ka nang naka-attached kay JJ, baka gusto mo nang iles yan. Sabi niya. Hindi sumagot si C pero tinignan niya ko na para nang nagsasabi ng problema ni Yuri. Umalis si Yuri pero lahat kami nasa kanya pa rin yung tingin. Nagseselos na naman yata siya. Speaking of selos, kusa na lang ako nang napatingin kay Kiefer. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Hindi ko masabi kung nagagalit siya o ano. Napaiwas ako ng tingin pero kusa ding bumalik yun sa kanya sa hindi ko malaman na dahilan. Tapos bigla na lang siya nang umirap. Ay bakla. Ang talim-talim kasi makairap. Dinaig pa ko. Busit to ng kumag na to. Kayo na ba ni Yuri? Tanong ni Mayo sa akin. Umiling ako. Hindi. Bakit ganun siya makaasta? Parang pagmamay-ari ka na niya? Dagdag ni C. Aano lang. Kekasigi. Kiyake. Asar. Si Yuri kasi. Hindi ko tuloy alam isasagot ko. Bad trip. Para nang hindi mo kilala si Yuri. Ganyan din naman siya kay Ella dati. Biglang sabi. Ni Josh. Ha ha ha. Nga. Sagot ni Mayo. Ang ending, gide ang tropa mo. Dagdag pa niya. At tumawa. Nakaramdam ako ng inis sa sinabi niya. Ginagawa nila ng katatawanan yung bagay na iniyakan ng husto ni Yuri. Para bang hindi sila dumaan sa ganun. Tumayo ako at naglakad paalis. Narinig ko pang tinawag ako ni C pero hindi ko siya pinansin. Lumabas ako at dumiretso sa second floor ng building namin. Malakas kasi ang hangin dun at presko sa pakiramdam. Pagdating ko, bumungad sa akin. Si Kit. Bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at nagpilit ng ngiti. Wala. Gusto ko lang talaga ng mapag. Isa. Pareho tayo di. Sabi ko at lumapit sa kanya. Kamusta pala kayo ni? Ay, Sal. Mayo. Hindi ko alam. Kinukulit niya ko pero ayoko na talaga. Gusto ko nang ayusin yung mali. Sa pagkatao ko. Wala namang mali sa'yo ah. Hindi naman mali maging third gender. Sabi ko dahilan. Para tumingin siya sa akin. Madali sa'yo nang sabihin yan. Hindi naman ikaw nasa kalagayan ko. Natigilan ako. Tama naman siya dun. Hindi nga ako yung nasa kalagayan niya kaya hindi. Dapat ako magsalita ng ganun. Siguro nga. Pero hindi mo naman pinili yan. Naging ganyan ka kasi may dahilan.
Bahagya siya ng tumawa. Yun na nga eh. Sana binigyan muna ko ng choices bago ako. Naging ganito. Malay mo. Everything happens for a reason. Pareho kami ng tumahimik. Medyo naging awkward sa pakiramdam pero nangingibabaw. Yung lakas ng hangin. Tuloy ko kaya yung balak ko, baka sakaling effective at maging tunay na lalaki. Ulit ako. Sabi niya at umamba na ilalapit ang muka sa akin. Hinanda ko yung kamao ko. Subukan mong idikit yung labi mo ulit sa akin. Banta ko. Sa kanya at bigla siya nang tumawa. Tinignan ko lang siya ng masama. Luko. Kala ko ulitin niya talaga. Bigla nang nagring. Yung bell. Oras na pala ng klase. Tara na, T. Aya niya. Nagnod naman ako. Sabay pa kaming naglakad palapit sa hagdan pero natigilan kami. Pareho nang may makita kami ng tao. Nakatingin siya sa amin at halo-halo ng taka, gulat. At galit ang nakikita ko sa kanya. Hinalikan mo si JJ? Tanong ni Mayo. Hindi sumagot si Kit pero tuloy-tuloy siya nang naglakad pababa. Nilagpasan lang niya. Yung isa. Agad naman ako nang sumunod sa kanya. Sandali lang. Kinakausap pa kita. Sigaw ni Mayo. Hindi pa rin nakikinig si Kit at tuloy-tuloy na naglakad. Malapit na kami sa room. Nang bigla nang hatakin ni Mayo si Kit sa braso. Agad na nagpalitan ng masama ng tingin ang dalawa. Bitiwan mo ko. Matigas na utos ni Kit. Kinakausap pa kita. Sagot ni Mayo sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Labas na ako sa usapan na to hindi. Naman ako kabilang sa love life nila. Lumakad ako patuloy sa room pero paglagpas ko sa kanila, isa ng kamay ang nagpatigil sa akin. Dito ka lang. Sabi ni Kit. Agad ako nang tinignan ng masama ni Mayo. Bakit sa akin ka nagagalit? Si JJ ba? Siya ba dahilan? Tanong niya kay Kit. Agad ako nang umiling. Ay hindi. Bakit ka nagpahalik sa kanya? Kasi gusto mo rin. Nice. Nakuha mo na nga si Kiefer at Yuri, pati si Kit dadamay mo pa. Inis na sabi niya sa akin. Nagsalubong ang kilay ko. Ano nang gusto niya nang iparating? Agad siya nang hinawakan ni Kit sa kwelyo. Huwag mong kakausapin ng ganyan si Jay. Jay? Bakit? Totoo naman. Wala siya nang pinagkaiba kay Elle. Isang malakas na suntok galing kay Kit ang nagpatigil sa kanya. Bumagsak siya sa sahig. Napasigaw na lang ako sa pagkabigla at naging dahilan yun para maglabasan ng room ang mga ulupong. Ano nang nangyari? Tanong ni Edrix na agad na umalalay kay Mayo. Wala. Bastos kasi magsalita kaya sinuntok ko. Bored na sagot ni Kit at pumasok. Nasa room. Naiwan yung iba at ako na nakatanga kay Mayo. Pagtayo ni Mayo, tinabig niya si Edrix at tinignan niya ako ng masama. Mag-usap tayo ng dalawa. Madiin niya nang sabi at hinatak ako palayo sa mga kasama namin. Teka. Nasasaktan ako, Mayo. Sigaw ko sa kanya habang pilit binabawi ang kamay ko. Huminto kami sa gilid ng room kung saan may puno. Padabog kong inagaw yung kamay ko. Problema mo ba? Galit na sabi ko. May gusto ka ba kay Kit? Galit na tanong niya sa akin. Wala ako ng gusto sa kanya. Pasigaw kong sagot. Hinalikan ka niya at nagpahalik ka naman. Gago. Hindi ako nagpahalik. Tinangka niya pero hindi natuloy. Hindi ako nagpahalik. Sa kanya. Sigaw ko na halos mamaos ang boses ko. Ang hina kasi ng kokote ng gunggong na to kailangan sinisigaw para mag-sink in sa utak niya. Yun nga lang nawala sa isip ko na malapit lang kami sa room at pwedeng may makarinig sa amin. Sino ang nagtangkang humalik sa'yo? Tanong ng kung sino. Sabay naming tinignan ni Mayo kung sino yun. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Yung hari kasi ang nasa isip kong nagtanong at nakarinig sa amin. Sino? Pag-ulit ni Edric sa tanong niya. O wala yun. Inamali ka lang ng dinig. Sagot ko sa kanya.
Pero ang lakas ng sigaw. Edrix, please. Pakiusap ko. Ayoko nang sabihin sa kanya kung sino. Malamang na makarating kay Kiefer yun at baka. Kung ano gawin niya kay Kit. Alam na ba ni Kiefer? Tanong ni Edrix. Mabilis akong umiling at lumapit sa kanya. Huwag mong sasabihin. Please. Pero Jay. Pwede wag ka na makialam dito. Galit na sabi Mayo kay Edrix. Agad na nagsalubong ang kilay ni Edrix. Halata nang hindi natuwa sa inasta nitong isa. Sa kanya. Problema mo? Inis na tanong niya kay Mayo. Meron kami ng pinag-uusapan ng babaeng yan. Sagot niya sabay turo sa akin. Wag mo nga nang dinuduro si JJ. Sigaw ni Edrix at akma nang lalapit sa kanya. Agad ako nang pumagitna. Napilitan ako nang awatin sila. Kung hindi ko gagawin yun, magkakagulo sila. Lalabas yung mga ulupong at tatanungin ako kung ano nang nangyari. Malalaman nila yung ginawa ni Kit. Ano? Nabiktima ka na rin ito ng babae na to. Maangas na sambit ni Mayo sabay. Turo sa akin. Nice. Landiin mo na lahat ng section para maganda. Wala ka nang pinagkaiba kay Ella. Ano nang sabi mo? Wag mo. Hindi ko na pinatapos pa si Edrix. Wala nang saysay kung ubusin niya ang laway niya sa tao na to. Ako na ang gumawa ng paraan. Nainis ako eh. Sa lahat ng ikukumpara dun pa talaga kay Ella. Pumili naman sana siya ng iba. JJ. Dumudugo ata. Sabi ni Edrix habang sinisipat si Mayo sa lupa. Ay mali. Hindi ako nakapagpigil. Kaya sinuntok ko siya. Yun nga lang, mali ata yung ginawa ko. Dumudugo na ngayon ang ilong niya. Heist. Mali nang mali. Lakas pananan ng pagkakasuntok ko. Sana naman wala nang nabaling buto sa ilong niya. Kamusta si Mayo? Tanong sa akin ni Edrix paglabas ko ng klinik. Ayun. Inaasikaso nung nurse eh. Kiyakhe. Lakas ng suntok mo. Dinaig mo pa yung suntok ni Kit sa kanya. Sabi niya. Habang napapailing. Sereninch. Ginalit niya ko eh. Katwiran ko pero pinagtawanan lang niya ko. Naupo ako sa waiting area sa labas lang ng klinik. Sumunod naman sa akin si Edrix. Ayoko pang bumalik sa room. Sure akong tatadtarin lang ako ng tanong ng mga luko. Ano bang pinag-aawayan niyo ni Mayo? Tanong niya sa akin. Oh, wala. Basta. Magulo kasi. Sagot ko at umiwas ng tingin. Mukhang nakuha naman ni Edrix ang gusto kong sabihin. Hindi na siya nagtanong at tumahimik na lang. Narinig kong tumunog ang phone niya. Kinuha niya yun at nakita ko agad ang mukha ni Freya na wallpaper niya. Heist. Yung sinabi ni Kiko. May bago na naman siya ng boyfriend. Sabi ni Edrix at hinarap sa akin ang phone niya. Facebook post ni Freya, kasama ng isang gwapong lalaki. May caption na, Dealing New. Love once. Nice. Pangarap ko to di. Halos pabulong na sabi ni Edrix. Yung i-post niya yung picture namin at ipagsigawan na ako yung pinakamamahal niya. Ramdam ko yung sakit at hirap sa mga sinasabi niya. Gano kaya niya katagal na tinago? Yung feelings niya para kay Freya. Sinubukan mo na bang lumapit sa kanya? Tanong ko. Agad siya nang umiling habang nakatingin sa cellphone niya. Hindi ko kaya. Galit nga siya sa mga section na diba? Nga pala. At mukhang nagatungan pa yung galit na yun nung dumating ako at nakabangga ko siya. Kung kaya lang sana kita nang tulungan sa kanya. Kaso magkaaway kami eh. Sabi. Konat nagpilit ng ngiti. Ganon din ang ginawa niya sa akin. Hindi ko rin naman siya tutulungan kung nagkataon na. Hindi kami magkaaway. Hindi ko pa alam kung ano yung totoo nang nangyari kila Freya. Yuri at Kiefer. Ang hirap ma-in love no? Tanong ng kung sino. Agad kaming napatingin sa pinto ng klinik. Nakatayo doon si Mayo habang may hawak na tissue at ice bag. Naupo siya sa tabi ko. Nakapagitna na ako sa kanila ngayon.
Ha ay. Sakit ng suntok mo, Jay. Sabi ni Mayo sa akin. Kasalanan mo naman. Ginalit mo ko. Sumbat ko sa kanya. Bahagya siya ng tumawa. Nagtinginan pa kami ni Edrix. Baka kasi naaaning na si Mayo. O kaya naman naalog ang utak sa suntok ko. Sorry. Hindi ko sinasadya nang sabihin yun. Iba ka kay Ella, hindi kayo pareho. Sabi niya at mumiti sa akin. Iba ako sa kanya. Nadala lang ako ng galit ko. Dagdag niya. Sorry din kung sinuntok kita. Sabi ko at mumiti din sa kanya. Okay na. Bati na kayo ng dalawa. Sabi ni Edrix at tumayo. Pumasok na tayo. Tinignan ni Mayo yung oras sa cellphone niya. Pati ako nakitingin na rin. Medyo. Matagal na rin pala kami nang nakatingga dito. Hindi na tayo abot. Next subject na lang. Ayan niya sa amin. Alanganin na nga at alanganin din kung babalik na kami agad sa room. Tinatamad pa. Ko. Bumalik sa pagkakaupo si Edrix. Sige, maya na lang. Sino yung pinag-uusap niyo ni Edrix? Tanong ni Mayo. Chicks. Sagot ko at agad ako nang tinignan ng masama ni Edrix. Babae ni Edrix. Girlfriend. Mayo. Hindi. Edrix. Pinapangarap niya. Ako. Tinignan ako ulit ng masama ni Edrix pero tinawanan ko lang siya. Sinabi mo na sa kanya? Tanong ni Mayo. Umiling si Edrix at yumuko. Hindi ko nga alam kung napapansin niya ko o alam niya nang. Nage-exist ako. Ligaw tingin ka lang. Parang ganun na nga. Buti pa nga sa'yo ganyan. Ako alam niya nang mahal ko siya pero iniiwasan niya ko. Sabi ni Mayo at dinikit ang ice bag sa mukha niya. Mas masakit nga ata yan. Palipat-lipat lang ako ng tingin sa kanila. Ang sarap kasi nila pakinggang usap. Simple lang, walang arte. Napasandal ako at napabuntong hininga. Hirap ma-in love. Komento at sabay na. Tumingin sa akin si Mayo at Edrix. Nahihirapan ka, dala-dalawa na nga yung nagkakagusto sa'yo. Sabi ni Edrix kaya. Napangiwi ako sa kanya. May Yuri ka na, may Kiefer ka pa. Gatong ni Mayo. Ano? Teka nga. Baka naman iba yung gusto niya. Wala sa dalawa. Edrix. Baka nga. Sino ba yan? Sabihin mo na sa amin. Mayo. Hala. Magagalit sa'yo si Kiefer. Edrix. Kawawa naman si Yuri. Broken-hearted na naman. Mayo. Tumigil nga kayo. Sigaw ko sa kanila. Dami niyong sinabi. Nakisali lang ako sa drama niyo. Kainis. Pero seryoso, wala sa dalawa yung gusto mo. Tanong ulit ni Edrix. Hindi sa ganun. Hindi ka makapili? Tanong ni Mayo. Yumuko ako at napakagat sa ibabang labi ko. Kainis. Ayoko ng ganito ang tanong. Halata nang hinihintay ng dalawa na to yung isasagot ko. Pero nanatili ako ng tahimik. Kung ako sa'yo kay Yuri ka na lang. Bigla nang sabi ni Mayo dahilan para mapatingin. Kami sa kanya. Bakit si Yuri? Tanong ni Edrix. Walang bilang si Kiefer. Ang problema sa kanya makasarili siya pagdating sa babae. Kaya kahit si Yuri na tanging natitira sa mga kaibigan niya, inagawan niya pa. Paliwanag ni Mayo. Kakaiba sa pakiramdam. Kung paano nagsalita si Sin tungkol kay Yuri dati ganun. Ganun kung paano magsalita si Mayo ngayon tungkol kay Kiefer. Minsan ang nabanggit ni Yuri na makasarili si Kiefer pagdating sa babae. Kahit dalawa na sila na nagsasabi at para nang nararanasan ko na din yun, parang ang hirap. Paring maniwala. Inagawan? Sino namang aagawin ni Kiefer kay Yuri? Tanong ni Edrix. Di si Ella. Si Yuri naman talaga dapat ang pipiliin niya. Binakuran lang kasi ni Kiefer kaya napunta sa kanya. Si Yuri dapat. Pero ang sabi ni Yuri hindi naman daw siya minahal ni Ella. Kaya paano nang nangyari na siya ang pipiliin? Paano nangyari nang si Yuri dapat? Tanong ko.
Ewan ko. Basta sabi ni Ella si Yuri ang gusto niya ng piliin. Sagot ni Mayo. Bakit ganun? Naguluhan ako bigla. Nagtatanong pa sana ako kay Mayo pero nakita si Rocky na palapit sa amin. Medyo pumayat siya at nagmukha ng stress kumpara sa huli naming pagkikita. Hello Rocky. Bati ko sa kanya. Hi. Bakit andito kayo? May klase kayo di ba? Tanong niya sa amin. Ito may kasalanan. Sabay na sabi nila habang nakaturo sa akin. Ha 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 ha. Nagkot lang yata kayo ng klase. Dinamay niyo pa si JJ. Aasar ni Rocky sa kanila. Hindi no. Si JJ talaga may kasalanan. Sabi ni Mayo sabay turo sa ilong niya. Karma yan ni. Sabi ni Rocky at bumaling sa akin. Kamusta pala si Sin? Balita ko. Sa inyo siya nakatira ngayon. May nakakamiss. Okay lang sana. Lalo na kung marunong siya ng maglaba at maglinis ng pinagkalatan. Nya. Sagot ko. Ako kasi naglalaba ng damit niya. Sobra nang nakakahiya sa akin kasi. Yung feeling na hindi ako yung naglalaba ng damit ko pero damit niya ako yung tumatrabaho. Tamad. Wala ka-aasahan dun. Sa kanila nga kukuha na lang ng tubig, iutos pa. Sabi ni Rocky. Kahit sa amin naman ganyan siya. Ang sarap tuloy pektusan. Palibhasa kasi, anak. Mayaman tapos bunso pa. Wala naman yata nang sumusuway sa kanya dahil laging wala ang magulang. Except dun sa kuya niya ng may sapi. Sige na. Una na ako. Kailangan ko pang papirmahan sa nurse study. Sabi at winagayway ang papel na hawak. Para nang pumayat siya. Puna ni Edrix. Akala ko lang nakapansin. Stress siguro. Pato ng yung problema niya. Sabi ni Mayo. Taka ko siya ng tinignan. Problema? Sandali nang tumingin si Mayo sa pinto ng klinik bago ibalik ang tingin sa akin. Simula kasi nung kumampi sa atin si Rocky, hinarang na ng Section E yung mga benefits ng section nila. Kaya ngayon nagkukumahog siya ng bawiin yung mga benefits na para sa kanila. Paliwanag niya. Kawawa naman pala si Rocky. Siya pa naman ang president ng section nila kaya sa kanya talaga nakapatong ang responsibilidad. Huwag mong sasabihin kay Sin yun. Biglang sabi ni Edrix. Bakit? Baka gusto mong magkagulo lalo. Sarcastic na sagot niya. Sa bagay, baka nga kung ano gawin nung bata ng yun. Bukod sa awayin nun yung mga Section E, baka awayin din niya yung guidance counselor at principal namin. Kung ano-ano ng bagay pa ang pinag-usapan namin. Madalas tungkol sa mga classmate namin ng malakas ang sapi. Sa kanila ko din nalaman na namatayan pala ng girlfriend si Josh. Hindi sila sigurado kung kailan, pero buhat daw nun naging weird na si Josh. Si Drew naman sumsegway ng Caracruz sa isang eskinita malapit sa school. Yari. Sa akin yung animal na yun. Hindi pa nga siya bayad ng utang ng ito na naman siya. Hindi na namin namalayan yung oras. Dapat sa bakasyon. Napatigil kami ng lahat dahil sa pekeng umubo. Kanina pa namin kayo hinihintay at hinahanap, andito lang pala kayo. Lagot. Dahan-dahan kaming lumingon. Naka-cross arm at pailalim na tingin sa amin ang hari ng mga ulupong. Nagpilit ako ng ngiti pero mukhang wala ng talab yun. Get back to class. Angay. Sigaw niya at dali-dali kami nang tumayo at tumakbo. Pabalik sa room. Kasalanan mo to, JJ. Sabi ni Mayo habang tumatakbo. Tinignan ko siya ng masama. Ikaw kaya ng away dyan. Tama na. Maya na kayo mag-away. Ayan na si Kiefer. Lagot tayo. J. Ice cream D. Pagmamaktol ni Sin pero hindi ko siya pinapansin. Ice cream. Ice cream D. Kanina niya pa ako kinukulit. Naiinis kasi ako nang ikuha siya ng pagkain. Hindi naman. Kasi siya marunong maglinis ng pinagkainan.
Ang tamad-tamad din niya kumilos. Jay! 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 Jay gahay! Sigaw niya. Nahampas ko na lang yung kamay ko sa study table. Nakakainis na kasi. Kulit! Tama na. Gabi na. Matulog ka na. Sigaw ko sa kanya. Bigla na lang siya nang humikbi at gumulong sa sahig. Inaaway ako ni JJ. Sabi niya at nagsimula ng umiyak. Ay putik. Bakit parang mas lalong lumakas ang sapi nito ng bata ng kumag na to? Kinagat lang ng pusa tapos nagkaganyan na. Hindi kaya nahuli na kami at umabot na ang rabis sa utak niya? Masama to. Ibalik ko. Kaya sa ospital o kaya idiretso ko na sa mental. Ina. Ikukuha ka na. Sabi ko at agad na lumabas ng kwarto. Wala rin ako nang nagawa. Dumiretso ako sa kusina. Kaya lang pagdating dun wala ng ice cream. Kinuha na ni Aris yung kahuli-hulihan. Naabutan ko pa siya ng nangunguha ng kutsara habang nasa. Isang kamay niya yung pakay ko sana. Pwedeng akin na lang yan? Pakiusap ko. Tinignan lang niya ko at umirap pagdaan sa harap ko. Damot. Wala ng ice cream. Yari ako nito sa bata ng kumag. Bumalik ako sa kwarto at dahan. Dahang binuksan yung pinto. Nagbabaka sakali na tulog na siya. Pero bigo ako, gising siya. Gising na gising. Alive na alive ang putik. Ice cream ko. Sabi niya. Ubos na. Nag-umpisa na naman siya ng humikbi at magpagulong-gulong sa sahig. Napakamot. Nalang ako sa batok ko. Ibibili na lang kita. Sabi ko at agad na kinuha ang cellphone at wallet ko sa lamesa. Bigla na lang siya nang huminto sa pagyak at tumayo. Ha? Bili ka na rin ng midnight snack. Sabi niya at nag-abot ng pera. Kung samahan mo kaya ako. Inis na sabi ko sa kanya. Hindi na. Kaya mo na yan. Umabot ka nga ng 17 na wala ako eh. Yan pa kaya? Sabi. At humilata sa kama. Bilis mo na. Ay wow. Yung napanganga ka na lang sa pagka-amaze sa peste ng bata na to ibang klase. Wala. Ako nang masabi. Naglakad na ako palabas. Hindi na ako nagpaalam, baka kasi nagpapahinga na sila. Kinuha ko yung bike ko sa garahe. Madilim na sa daan, salamat sa ilaw sa poste at naliliwanagan ang daan ko. Next. Time bibilan ko ng flasher tong bike ko para malakas na loob kong magbike sa gabi. Perwisyo tong bata ng kumag na to. Sa mini-mart malapit sa amin ako dumiretso. 24 paghahati 7 naman to kaya kahit anong oras pwede. Ako bumili dito. Pinarada ko yung bike ko at pumasok sa loob. Wala nang masyado ng tao, gabi na rin. Kasi, solo ko ang mini-mart. Habang naniningin ng ice cream. Nakaramdam ako ng presensya ng tao sa likod ko. Hindi muna ako gumalaw, pinakiramdaman ko kung ano nang gagawin niya. Tumingin din ako sa reflection ng glass door ng ref, nagbabakasali nang makikita ko. Yung mukha nung nasa likod ko pero ang hirap makita. Ang tagal mo naman mamili. Bigla nang sabi nung tao sa likod ko. Teka. Si. David. Sigaw ko pagharap sa kanya. Umiti siya sa akin at agad ko naman siya nang binawian ng hampas sa dibdib niya. Buwisit. Kinabahan ako. Aray. What is that for? Inis na sabi niya. Tinakot mo ko ng putrejes ka. Bigla na lang siya nang tumawa. Cause you look so serious. Kukuha ka na lang ng ice. Cream pakatitig ka pa dyan. Namimili nga kasi. Inis na sabi ko at muling hinarap ang ref. Istorbo. May gagawin ka ba? Tanong niya. Umiling ako nang hindi humaharap sa kanya. Kaya lang kung mahanap yung favorite flavor. Nissin. Rocky Est. Rocky Road. Mabatong daan. Nasaan na yung mabatong daan? Isasampal ko lang sa pagmumuka nung bata ng kumag. Gusto mo nang kumain muna? Libre ko. Sabi ni David. Agad ako nang humarap sa kanya at mumiti. Tara na.
Makakapaghintay naman niyang. Ice cream na yan. Umiti naman siya sa akin habang umiiling. Masama tumanggi sa grasya. Saka libre. Daw. Minsan lang makatisod ng libre sa daan. Juice at preheated sandwich lang ang kinuha ko. Busog pa kasi ako, sayang sana. Kaunti lang kinain ko kanina ng hapunan. Lumabas ka lang para sa ice cream? Tanong niya. Nagnod naman ako. Para dun sa bisita ko sa bahay. Si Sin. Bakit hindi mo siya kasama? Ay naku. Napakatamad ng bata na yun. Can't argue with that. Binuksan ko yung balot ng sandwich at hinintay lumamig. Ikaw? Bakit ka pa lumabas? Baling ko sa kanya. I can't sleep. Overthinking, I guess. Sagot niya at bahagya ng yumuko. Bakit? I don't know. Tungkol saan? Marami ng bagay. Sabihin mo na. Pagpipilit ko. You won't understand it, it's just some random thing. Napanguso na lang ako. Ayaw talaga ng magsalita, wala ako nang magagawa. Pinagdiskitahan ko na lang yung sandwich sa harap ko. Habang kumakain, narinig ko. Yung phone ko. Kinuha ko yun mula sa bulsa ko at bumungad ang pangalan ng peste ng Hari ng mga Ulupong. From King Ulupong. Message, where are you? Napasibangot ako. Wala ako nang balak replyan ang kumagnayan. Pakinaman niya kung nasan ako. Makaasta kala mo jowa, dinaig pa yung so-called fan ko. Bakit? Tanong ni David sakin. Wala. Wrong send lang ata. Palusot ko at tinuloy ang pagkain. Si Kiefer no? Tanong niya at bigla na lang ako nang nasamid. I knew it, T. Paano mo naman ubo nasabi? Tanong ko. Instinct. Mayabang niya ng sagot. Naku. Yan na naman siya, sosyalin ang instinct nito ng si David. Laging tumpak. Paano kaya magkaroon ng sosyalin na instinct? Iminom ako ng juice sa pagbabaka sakaling mawala yung pagkasamid ko. Kayo na ba ni Kiefer? Naibuga ko na lang bigla yung juice at halos sumuka na ako sa kinaupuan ko. Tenjin. Sakit ng lalamunan ko. Pakshit. It burns. Sorry, T. Sabi ni David habang inaalalayan ako at inaabutan ng tissue. King Ubo. Kingi na kasi. Bigla na lang siya nang natawa. Kung hindi lang ako naiiyak dahil sa pagkasamid baka. Pinatay ko na siya sa titig. Hanep din kasi nang magtanong tong luko na to nakakabigla. Nang umayos na yung pakiramdam ko, uminom ulit ako. Mabilisan lang at baka. Magtanong na naman tong David na to. Ang sakit talaga. Natapunan yung damit mo. Sabi niya at inabutan ulit ako ng tissue. Kinuha ko naman yun at pinunasan yung damit ko sa banda ng dibdib. Nilabas ko muna. Yung kwintas ko, pakiramdam ko kasi nabasa din. Habang tuloy-tuloy ako sa pagpupunas, napansin ko si David na titig sa dibdib ko. Luko to. Susundutin ko mata mo. Banta ko sa kanya. Ha? Yung mata mo. Makatitig wagas? Sorry. Yung kwintas mo kasi. Bakit may kasama ng singsing? Napahawak ako sa kwintas. Yung engagement ring. Hindi nga pala nila alam yung tungkol doon. Bibigay kasi sakin, kaya lang hindi ko maisuot kaya nilagay ko na lang dito. Palusot ko. Nagnod naman siya bilang pagtanggap ng sagot ko. Sino nga pala? Nagpabigay nito ng kwintas? Pag-iba ko sa usapan. Baka kasi magtanong siya bigla kung sino nagbigay, hindi ko. Alam isasagot ko. Ang slow mo naman. Sabi niya dahilan para magsalubong ang kilay ko. Hanggang ngayon wala ka pa ring clue. Piste ng 2. Sabihin mo na lang kasi. Huminga siya ng malalim at bahagya ng lumapit sa akin. Ano nakalagay sa box? Tanong niya. Wala. Maliban doon sa symbol ng trident ni Poseidon. Sagot ko. Exactly. That's your clue. Wala naman nga ako nang maisip na Poseidon na kakilala ko. Kingi na.
Mula Paskot. Bagong taon, iniisip ko na yan pero wala ako ng ideya. Nahampas na lang ni David ang noo niya. May ilang beses din yata siya nang huminga ng malalim. Do you know any of Poseidon's child? Tanong niya. Umiling ako. Ang dami kaya ng anak ni Poseidon sa Greek methodology. Wala kang kilala? Kilala ko lang yung fictional character na si Percy Jack, natigilan ako. Ang hina mo talaga, JJ. Napatingin ako kay David na nakangiti sakin at parang nagsasabi na kita mo. Hanep. Yan. Yung uso naman kasi yung Google pero parang hindi ko alam gamitin. Hindi ko naisip. Yun agad. Bad trip. Pero teka lang, kung si Percy nagpabigay nito. Nagkikita kayo ni Percy? Tanong ko sa kanya. Hindi. Pinadala lang niya sa akin yan. Pero nagkakausap kayo. Pangungulit ko. Nakatitig sa mata ko si David. Takte. Yung sumasakit na yung ulo mo sa kakaisip. Tapos ito lang yung sagot sa harap ko. At baka matindi. Tatawag siya kung kailan niya gusto. Wala kaming complete communication. Sagot niya. Sakin at halos manlambot ako. Ang daya naman. Kainis. Hinawakan ko yung kamay ni David at tinignan siya na puno ng pakikiusap. David. Sige na. Gusto ko na siya ng makausap. Sabi ko. Tinitigan niya yung kamay ko at sa totoo lang ang lamig ng kamay niya. Hindi ko alam. Kung gano'n na kami katagal na gano'n. Hanggang sa bigla niya nang binawi yung kamay niya. At huminga ng malalim. Kaya ko siya nang padala ng message but I can't guarantee na sasagot siya. Sabi niya. At kinuha ang phone niya. Nagpipindot siya doon at nag-type ng message. Tinapat din niya sa akin yung camera. Smile. Sabi niya. Pero bago pa ako makangiti narinig ko na yung tunog ng cam. Hayop. Ayaw ayusin. Inis na sabi ko. Send. Sabi niya at binaba yung phone sa harap niya. Nakatitig lang kami doon ng mga ilang minuto. Gusto ko nang kuhanin yung phone ni David at tadtari ng message si Percy. Putnam. Pathrill kasi. Naubos ko na yung sandwich at juice ko. Pati pagkain ni David ako na rin kumain. Pero wala pa rin, hanggang sa bigla na lang umilaw yung phone at mailumabas na isa. Message. Kinuha ni David yung phone niya at binasa yung nakasulat. Tinignan pa niya at para nang nag-aalangan kung babasahin niya yung message ng malakas. Mapursige ang tingin ko sa kanya, kaya wala rin siya nang nagawa. Pero natigilan ako nang marinig ko yung laman ng mensahe na binabasa niya. Remove that ring from the necklace. Or we'll kill you when get back there.